Naaalala mo ba noong nakalipas na taong 2021 nang ang isang maliit na investment kay SHIB ay naging milyon-milyon? Balikan po natin ang kasaysayan at alamin natin kung kaya pa ba itong ulitin ngayong taon. Para po sa mga matagal na dito sa crypto space, ang taong 2021 ay itinuturing na panahon ng mga himala, lalo na para kay Shiba Inu. Ang growth na ipinakita po ng token na ito ay hindi lang basta-basta pag-angat. Ito po ay isang astronomical growth na umabot sa milyong %. Ang mga kwento ng mga ordinaryong tao na naglagay po ng barya, yan ay biglang nagising na milyonaryo na ang naging mitsa para sa isang global crypto mania. Dahil dito, si SHIB ay permanenteng nakasulat sa kasaysayan ng decentralized finance bilang isa po sa pinakamabilis at pinakamalaking wealth generators sa modernong panahon. Ang layunin po natin ngayon ay hindi lang basta magbalik tanaw o magnostalgia. Narito po tayo para gawin ang isang seryoso at malalim na pagsusuri. Pag-aaralan po natin ang mga eksaktong factors na nagtulak po sa presyo ni SHIB noon at ikukumpara po natin ang mga ito sa kasalukuyang sitwasyon ng market ngayon. Sa pamamagitan po ng on-chain metrics, supply analysis at market sentiment, aalamin natin kung ang kasaysayan ba ay may tsansang maulit o kung oras na para baguhin ang ating mga expectation. Upang maunawaan po natin ang hinaharap, kailangan po muna nating balikan ang nakaraan. Paano nga ba nagawa ng isang simpleng meme token na gulatin ang buong mundo noong nakalipas na taong 2021? Ang unang pangunahing mitsa ay ang tinatawag po nating the Vitalik Buterin Factor. Ayan po. Sa simula ng project, ang mga creator po ni SHIB ay nagpadala ng 50% ng kabuuang supply sa wallet ng Ethereum founder na si Vitalik Buterin bilang isang marketing stunt. Ang hindi po inaasahan ng marami ay ang desisyon ni Vitalik na i-donate ang isang malaking bahagi nito sa India COVID Relief Fund at tuluyang i-burn o sunugin ang natitirang bahagi sa isang dead wallet. Ang biglaang pagkawala ng napakaling supply na iyon ay lumikha ng matinding shock wave. Yan, shock wave sa market na nagpabilis po sa pagtaas ng value ng token. Sumunod dito ang tinatawag po na the listing mania. Noong mga panahong iyon, mahirap pang bilhin si SHIB dahil kailangan mo pang dumaan sa mga decentralized exchanges. Ngunit nang magsimula na itong ilista ng sunod-sunod sa mga dambuhalang centralized exchanges tulad po ni Binance at Coinbase, bumukas po ang pinto para sa mga retail investors. Ang retail accessibility na ito ay nagdulot po ng malawakang FOMO o fear of missing out, kung saan ang kahit sinong may smartphone ay madali nang makabili ng token. Dito na pumasok ang lakas ng The Hype Circle na pinapatakbo ng SHIB Army. Sa pamamagitan po ng Twitter, Reddit at iba pang social media platforms, ang community ay nagkaisa upang ikalat ang balita. Walang tigil ang pag-trend ni SHIB araw-araw na lumikha ng isang network effect kung saan ang ingay ay nagbunga ng mas maraming mga investors. Huwag din nating kalimutan ang tinatawag po na Doge Ripple Effect. Habang ang Dogecoin ay nakakakuha ng matinding atensyon dahil sa mga tweets ni Elon Musk, ang mga investors na naghahanap ng susunod na malaking oportunidad ay nakita po itong si SHIB. Ginamit ng project ang branding bilang Doge Killer na naging napaka-effective upang makuha ang interest ng mga taong nagnanais ng mas mataas na return sa mas mababang halaga ng bawat token. Ngayong alam na natin kung paano po naganap ang himala noong nakalipas na taong 2021, oras na para sa isang seryosong reality check.
Bakit nga ba hindi natin pwedeng i-copy-paste lang ang nangyari noon sa sitwasyon natin ngayon? Ang unang malaking harang ay ang market cap difference. Yan. Noong maagang bahagi po ng taong 2021, ang market capitalization ni SHIB ay nasa ilang milyong dolyar lamang. Kapag mababa po ang market cap, napakadaling ipump ang presyo kahit magpasok ka lang ng maliit na volume ng capital. Ngayon si SHIB ay isa na sa mga nangungunang crypto asset sa buong mundo na may bilyong-bilyong dolyar na market cap. Upang gumalaw ang presyo po nito ng kasing tindi noong taong 2021, kailangan na natin ng hindi lang milyon kundi bilyong-bilyong dolyar na bago kapital. Ang pangalawa ay ang supply dynamics. Bagamat mayroon na tayong active burn mechanism ngayon sa pamamagitan po ng Layer 2 network na Shibarium, magkaiba ang takbo ng laro. Ang pagsunog po ng tokens sa Shibarium ay nakadepende sa transaction volume ng network. Ibig sabihin, kailangan po ng tuloy-tuloy at napakalaking activities ng mga users sa loob ng mahabang panahon para makita ang makabuluhang bawas sa supply. Hindi ito tulad noong taong 2021 kung saan sa isang solong iglap lang ay tinanggal ni Vitalik Buterin ang kalahati ng supply ng sabay-sabay. Kaya sa aking pananaw, ang kasalukuyang burn model ay mas malusog para sa pangmatagalang ekonomiya ng token. Ngunit nangangailangan po ito ng pasensya. Ang ikatlong factor po dito ay ang competition. Nitong nakalipas na taong 2021, kakaunti pa lang ang seryosong meme coins na naglalaban sa market. Ngayon, ang crypto landscape ay punong-puno na ng libo-libong bagong meme coins tulad po ni Pepe, Dogwiffe Hut at iba't ibang tokens sa Solana at Base networks. Dahil dito, ang atensyon at kapital ng mga speculative investors ay lubhang nahahati. Ang liquidity na dati ay nakatutok lang sa iilang coins ay nakakalat na ngayon sa maraming bagong project na siyang nagpapabagal sa pag-angat ng mga established tokens. Ayan, sa kabila ng mga hamong ito, nananatili ang tanong na mauulit pa ba ang kasaysayan para kay Shiba Inu? Tingnan po natin ang bull case. Yan, the bull case. Si Shiba Inu po ngayon ay hindi na lamang isang simpleng meme coin na walang produkto. Ang buong team ay masigasig na nagtatayo ng utility ecosystem. Nariyan po ang paglago ng Shibarium, ang pagbuo ng sarili po nilang metaverses at ang iba't ibang utility projects na nagbibigay ng tunay na gamit sa token. Ang paglipat na ito mula sa purong espekulasyon patungong utility ay nagbibigay po kay SHIB ng mas matatag na pundasyon para sa susunod na market cycle. Isang malaking tulong din ang institutional interest. Ang pag-aproba ng mga crypto ETFs at ang unti-unting pagtanggap ng mga malalaking korporasyon sa blockchain technology ay nagpapasok ng bagong uri ng institutional capital sa market. Habang nagiging mas regulated ang space, ang mga kilalang crypto assets na may mataas na liquidity tulad po ni SHIB ay mas madaling mapansin ng mga tradisyonal na pondo at malalaking platform ng pagbabayad. At ang hatol o ang ating verdict, yan, kung ang inaasahan mo ay ang muling pag-angat ng milyong-milyong porsyento mula sa kasalukuyang presyo, maaring hindi na ito mangyari dahil po sa laki ng market cap ngayon. Ngunit sa aking opinion, ang isa pong substantial growth na malalampasan ang dating all-time high o ATH ay nananatiling napakalaki na posibilidad. Ang tagumpay ay hindi na ibabase sa hype lamang, kundi sa tagumpay ng kanilang technological na integration sa totoong mundo. Yan, upang maging matagumpay sa susunod na yugto ng market, kailangan natin ng tamang strategy. Una sa lahat, huwag ka nang maghintay ng exact replica ng nangyari noong nakalipas na taong 2021.
Ang pag-asa ng kasaysayan ay magaganap ng eksaktong kapareho ng detalye ay maaring magdulot lamang ng maling desisyon at panghihinayang. Ang market ay nagbago na at ang mga investors ay mas edukado na po ngayon. Ang tamang diskarte ay ang mag-focus po sa utility at sa ecosystem growth ni SHIB. Kaya subaybayan po natin ang transaction volume sa Shibarium, ang bilang ng mga decentralized applications na binuo sa kanilang network at ang totoong adoption ng kanilang technology. Ang mga indicators na ito ang magsasabi kung ang asset ay may tunay na halaga o kung ito ay umaasa lang sa panandaliang ingay. Napakahalaga rin ng prinsipyo ng pagpasok ng maaga. Ayan. Bago pa magsimula ang malawakang hype sa mainstream media at ang disiplina sa pag-take profit. Ayan, timing and discipline. Ang crypto market ay cyclical. Ang bawat pagtaas ay may kasunod po na pagbaba. Ang pagtatakda ng malinaw na exit strategy at ang hindi po pagpapadala sa kasakiman ang magdidikta kung ikaw ba ay lalabas na panalo o kung maiiwan ka na namang may hawak ng token sa panahon ng bear market. At sa kabuuan, tandaan po natin ang kasabihan sa finance na ang history ay pwedeng mag-rhyme pero bihira itong mag-repeat ng eksakto. Si Shiba Inu ay may malakas pa ring potensyal na magpakita ng magandang performance. Ngunit ang makina ng paglago nito ngayon ay ang utility at adoption, hindi na po ang purong speculation tulad ng dati. Ang pag-unawa sa katotohanan ito ang maghihiwalay sa mga matatalinong investors sa mga umaasa lamang sa swerte. Para po sa atin, maging direkta po tayo. Hold ka pa ba mula noong 2021 o ngayon ka palang pumasok sa ecosystem ni Shiba Inu? I-share naman po ninyo ang kwento ninyo sa inyong pananaw sa ating comment section dito sa ibaba. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Panoorin na rin po ninyo ang recommended na video natin dito.